Kumusta mga quiz, mga te? At ito po yung likod, Quiz Edge. Bibigay lang po ng ilang payo, no? Kung sakasakali ho lang, no? Huwag naman sana mangyari, pero talagang hindi natin maiwasan. Meron tayong mahal sa buhay na atin pong kinakailangan suportahan o sa pag-hospital, no? At hindi naman ho tayo kayamanan. Maniwala ko sa hindi, meron po tayong mga ahensya maalapitan. At ito yung nais ko ibahagi. Baka sakasakali mangyari sa inyo yung kasalukuyan nangyari po sa amin, makatulong din po sa inyo. So mga pwede ho natin gawin, halimbawa po, meron tayong mahal sa buhay ng hospital, tapos wala ho tayong agarang meron kulang ho tayo sa pera. Pwede ho natin actually lapitan ng mga ahensya tulad ho ng DSWD. Pwede nyo pong lapitan ng inyong counselor. Pwede nyo pong lapitan ng inyong congressman, no? At doon din po sa ospital, ipapayuhan po kayo, mas mainam na ho magpunta po kayo sa public hospital din. Ang nga lang ho nun, ang masasabi natin medyo challenge doon, yung makakakuha kayong kwarto. Dahil nga pampublikong ospital, medyo talagang pasensyang susubukan sa inyo. Pero ganoon pa man, once nakapasok po kayo doon, meron po mga pwede tayong puntahan para matulungan tayo ng husto. No? Hindi tayo nila po pwedeng tanggihan. Yan ho yung una nating isipin sa ating sarili ho, no? So ang una ho natin gagawin sa nangyari po sa na-experience po natin, humingi ho kami ng tulong muna sa barangay, ano yung mga kinakailangan tulad ng certificate of indigency, yung atin pong pasyente ng time na yun kasi wala po siyang trabaho, senior citizen, at yun nga ho, naitakbo ho namin sa papublikong hospital. At sakto naman po kasi nung nilapitan natin, yung mga counselor po natin, taga District 5 po ako, ang nalapitan po namin dyan si Councilor Aiko Melendez, sa Congress naman po si Congressman Pia Vargas. Meron po sila actually mga nakaalat po para po sa mga tulad mo ng mga kaso ng mga mahal sa buhay, no? At meron po silang mga kinakailangan pag naka-confine nga ho, hingi ng abstract. Yung abstract po yun yung parang findings po ng doktor, at hihingi rin po sila ng certificate of indigency para ganyan po makakuha yan. At meron din po kinakailangan din po ng official na ID. Since senior citizen po yung ating pasyente, gawa kayo ng photocopy ng mga senior citizen. Tsaka sino po yung maglalakad. Kailangan po kasi yung maglalakad din po, dapat kamag-anak po ng pasyente. Bukod po dun sa binabanggit ko mga elected officials natin na maaari natin lapitan, pwede rin po natin lapitan ang ating DSWD. Sa katunayan po, isa ho sa mga naging instrumento ho na nakatulong po sa amin. Ito ho hanapin yung mga guarantee letter. Yung guarantee letter po na yun po yung katibayan na ang sasagot po nung gastusin po sa ospital ay yung ahensya po kung saan po kayo lumapit. Inom na rin po para makaiwas sa pila kung talaga emergency, hingi po tayo ng endorsement letter sa atin pong mga senador. May isa akong nakausap, lumapit siya kay Senator Rafi Tulfo para mapabilis, ma-expedite yung proseso. Kasi sa katunayan po, araw-araw ho may pila po sa DSWD. Bakit DSWD? Kasi isa ho sila sa mga malalaki rin ho magbigay pagdating ho sa mga kinakailangan po mga bayad sa mga ospital. Magpapasalamat po kami sa opisina rin po ni Undersecretary Edo Punay, of course, sa pagpapatuloy po ng pagtulong po sa atin po mga kababayan na kinakapos na makapagbayad po sa ospital, baka para makalabas po. So kagagaling lang po natin dito sa office po ni Congressman Pia Vargas, at talagang walang palya si Congressman sa pagtulong sa ating mga kadistrito. Lubos po kami nagpapasalamat, at meron kami guarantee letter na nakuha rin po sa atin. Sa DSWD po, kung saan po doon kami medyo nagtagal, at nagpapasalamat din po kami, sila rin po yung tumulong sa atin, bayad para may labas po yung ating pasyente. May mga kailangan po sila na kinakailangan ma-accomplish. Isa po ron, may kukunin ho kayong dokumento po sa inyo pong district office. Since ako nasa
District 5, yung ating pong dokumento, nandun po sa Novaliches District, sa NDC. Maayos naman po yan, basta agahan nyo lang pagpunta. Mabilis naman po proseso po. Ang kinaganda ng guarantee letter po, no? Kung may sobra po yan at naibigay po sa inyo, may sobra po yan, pwede ho nyong gamitin sa hospitalization po muli nung nakapangalan doon sa guarantee letter. Pero syempre, lahat naman tayo nag-wish na wag na ho sana nating wag na po sanang bumalik pa sa ospital. Pero syempre, iba na rin yung may safety net ka. Kaya kung meron pa sobra na guarantee letter, huwag nyo iwalang bahala ho yun. Lapitan po ninyo ang Credit and Collection Department ng mga ospital na pupuntahan po nila, tsaka billing department para maunawaan nila. Kung malasakit, center din po sa mga public hospitals, tutulungan din po kayo dyan. Meron din po dyan ay pagkakalawang ating PCSO. Kung kailangan ninyong ng guarantee letter din po mula sa PCSO, doon lapit lang po kayo sa Malasakit Center. At kung sakasakali man nag-solicit po kayo at dumating pa ko ibang guarantee letter, pwede nyo po ipakiusap sa Malasakit Center yan na mai-convert po yan para naman sa gamot ng pasyente. Depende siyempre sa sakit, mas mainam na rin kung may sobra at at least maiwasan yung gumastos. May pakita nyo yun. I-guide naman po kayo ng Malasakit Center kung paano nyo po gagamitin yun para pakuha po rin nyo ng mga pang-araw-araw na gamot po ng kanyang pong pasyente. Nais lang ho nating ibigyan ng pagkakataon. Kung makarating man ho sa inyo to, sana nakatulong. Huwag ho kayo mahiya magtanong, lumapit po sa ating mga lokal na mga ahensya. Simula ko sa ating barangay. Ang laking tulong ho ng barangay kung tutusin. Sila ho mag-guide sa inyo anong mga dapat yung gawin. Kanino ba rin lumapit. No? At bukas po lahat ng mga ahensya, mga ahensya na tumutulong ko tulad ng DSWD, PCSO, kahit po yung ating mga elected officials po, lapit lang po kayo. No? Tsaga lang po talaga. At syempre, lahat naman tayo nag-wish na huwag sana mangyari. Pero kung gano'n man mangyari, huwag humagaba, suportado tayo ng mga ahensya.